Dahil sa kagustuhan ko makapag-aral, pinasok ko ang pagiging lalaking bayaran. Kung wala akong pangarap, hindi ko naman sana papasukin ng ganoon trabaho. Kaya lang naiinggit ako sa mga kaibigan ko. Si Aaron, chef. Si Mateo, car racer. Tapos CEO pa. Si Genesis naman ang engineer, tapos ako. Pokpok lang habang buhay. Hindi naman yata tama iyon. Yun ang dahilan kaya pinasok ko ang ganoon trabaho kahit ayaw ko. Habang nagkukwento siya ay seryosong hilat siya ng mukha niya kahit pa nga gawa-gawa lang naman niya ang lahat. Ang sekretary niya naman ay matama na nakikinig sa kanya na tila paniwalang paniwala. Dito niya masusubok ang katapatan nito. Kapag ang mga bagay na ikinuwento niya rito ay nakarating sa mga kaibigan niya o di kaya sa mama niya, ibig sabihin ay hindi niya ito pwedeng pagkatiwalaan kahit na kailan. Talaga po? Iya. Pinalungkot niya palalo ang ekspresyon ng kanyang mukha para magmukhang totoo ang pagbabalik tanaw niya sa nakaraan ko no. Nagtrabaho ako dati sa exclusive Bold Midnight Club na tanging mayayaman lang ang customer. Noong una, ang akala ko'y gigiling lang ako pataas pababa, pakanan, pakaliwa. Kaya talaga namang ginalingan ko ng gusto para kumita ng limpak-limpak na salapi. Napanganga ang sekretary niya dahil sa isinawalat niya. Kitang-kita niya ekspresyon nito. Kahit puro itim ang suot nito, ganoon din ang kolorete nito sa muka. Madilim man ang itsura nito, nakikita pa rin niya ng malinaw ang lahat dahil maliwanag sa pwesto nilang dalawa. Isang araw, biglang nagbago ang lahat. Na-promote kasi ako bigla. Yung dati kasing dancer na pokpok ay pwede na rin ilabas ng customer. Hanggang sa... Hindi niya alam kung itutuloy niya pa ang paggawa niya ng kwento. Napansin niya kasi na lumungkot ang mga mata nito na tila nahahabag sa pinagdadaanan niya kuno. Ano po nangyari pagkatapos? Hanggang sa marami nang kumuha sa akin at iniuuwi na nga ako sa mga bahay nila. Pagpapatuloy niya. Pinili na lang niya ituloy ang lahat dahil nasimulan na rin naman niya. Araw-gabi ko silang pinapaligaya kahit pagod na ang katawan lupa ko. Bakit po hindi kayo tumanggi? Hindi nyo na pala kaya pero sige pa rin kayo ng sige. Kapag tumanggi ako, hindi ko na makukuha ang sweldo ko. Yung sahod ko kasi ay hindi kinukuha sa manager ko dahil nga pambayad ko yung tuition fee ko. Ang kinukuha ko lang talaga ay yung mga tip na natatanggap ko. Ang akala ko naman matinong manager ko pero hindi pala. Lagi niya akong tinatakot na kapag hindi ko in-entertain ng mga regular customer ng pag-aari niyang club, ay hindi niya na raw ibibigay ang pera ko. Kaya naman napilitan ako makisama sa kanya sa loob ng 10 taon. 10 taon? Gulantang nitong tanong. 10 taon niyo pong tiniis ang ganoon? Ang tibay niyo naman, sir. 10 taon talaga? Ganoon po katagal kayong naging pokpok? Yes, because I want to be a degree holder. Kaya nga abogado ang kinukuha ko dahil sa karanasan kong yun eh. Alam po ba ito ng mga kaibigan niyo? Si Ma'am Margarita, alam po ba niya ang pinagdadaanan niyo? Hindi. Mabilis niyang tugon. Don't you dare tell them my secret. Or else... I will throw you in the middle of the ocean. Mahirap na dahil baka magkwento ito. Kapag kumalat ang ikinuwento niya ngayon, sigurado mawawalan siya ng pamilya dahil itatakwil siya ng mga ito dahil sa kagaguhan niya. Bakit po hindi kayo humingi ng tulong sa mga kaibigan niyo? Sigurado naman ako na hindi sila magdadalawang isip na tulungan kayo, lalo na childhood friend niyo sila. Hindi ako ganoon dahil ayoko umasa sa ibang tao. Ang gusto ko umangat ako sa buhay, na tanging sarili lang ang katuwang. See? I made it without anyone's help and I am proud of myself because I did it. I don't made it. Anya na kunway proud sa sarili niya dahil nagawa niya magtagumpay sa kabila ng mga pinagdaanan niya. Bakit po divorce lawyer ang kinuha niyo? Bakit po hindi civil rights lawyer? Hindi niya inaasahan ang tanong ng sekretary niya. Talaga nag-iisip rin pala ito paminsan-minsan. Dahil ng mga panahon na pokpok ako ay may naging customer ako na babae. She has everything that a man is looking for. Nagkaroon kami ng relasyon na babaeng iyon. Lahat ng gusto niya ibinigay ko kahit pagod na ako. Ang sabi niya ayos lang kahit wala akong pera basta pasayahin ko siya. Kaya yun ang ginawa ko. I did everything to make her happy. But she lied to me. May asawa na pala siya at may 9 na anak na. Ang akala ko siya na mag-aahon sa akin sa hirap. Yun pala ay dadagdagan niya lang ang paghihirap ko. To make the story short, that's the reason why I took a divorce lawyer. Because I didn't believe in true love since then. Para in the future, kung may makikilala man akong babae, madali na lang sa akin ang patalisikin siya sa buhay ko. May 9 na siyang anak? Hindi niyo po ba nahalata na may 9 na siyang anak? She admitted that she went to a doctor to make it tight. Pero huli na. Ang sakit kasi ng pagkababae niya kaya hindi ako nagduda. Malay ko ba na
Napahinto siya sa pagsalita na makita niyang tumutulo na mga luha nito habang nakikinig sa kanya. Sige na, pumasok ka na sa loob at mauna na kayong kumain. Mamaya na lang ako dahil hindi pa naman ako gutom. Masyado ba nakakaiyak ang kwento niya? Huwag mo na sanang babanggitin ito kahit na kanino. Ayoko na kasi nabalikan pa ang nakaraan dahil pakiramdam ko, kahapon lang nangyari ang lahat. Siguro dapat na siyang tumigil. Medyo sumisingot-singot na rin kasi ito eh. Sa kakaiyak nito ay humulas na ang makeup nito na hindi yata nito kayang baguhin pa. Pwede bang tumigil ka na sa kakaiyak? Anya, hindi niya akalain na bababaw lang pala ang luha ng babaeng ito. Ay, ayos lang ako kaya huwag ka na umiyak. Sir, may tanong pa po ako. Yung babaeng minahal niyo po na siyam ng anak, hindi niyo po ba nahalata nung umpisa pa lang na niloloko niya lang kayo? Tanong nito habang pinupunasan nito ang mga luha nito. Ay, sa lahat ng kinumento niya, yung babaeng siyam ang anak lang yata ang natandaan nito. Huminga siya na malalim na kunway nasasaktan pa rin hanggang ngayon. Di ba nga sinabi ko sa iyo kanina na pinasisikapan niya yung pagkababae niya? Kaya hindi ako nagduda. Hindi. Nagduda pala ako dahil nung unang beses na may nangyari sa amin, hindi dumugo ang Alin pong hindi dumugo? Singit dito. Patapusin mo muna kaya ako. Gusto mo bang ituloy ko pa o hindi na? Sorry po. Sige, ituloy nyo na. Hindi dumugo yung pagkababae niya. Her vagina or whatsoever. Bahala ka nang umitindi sa bagay na iyon basta yun na yun. Hindi na maipinta ang mukha nito ngayon. Kailangan po ba dumugo yun, sir? Inosente nitong tanong. Kapag hindi na po dumugo, ibig sabihin ba nun may anak na babae kagaya ng babaeng minahal mo noon? Wala ka bang alam sa ganoon? Umiling-iling ito. Bakit ba biglang naging curious sa mangkukulam na ito sa ganoong bagay? Hindi ba ito naiilang sa kanya? Alonzo, kanina pa kami nagugutom. Ano na? Biglang sumulpot si Santelia na kagaya niya nakahubad din. Ano na naman kaya ang trip na lalaking ito? Nang mapatingin nito kay Mirasol, ay halos lumabas ang gilagid nito. Miss Hope, bagay na bagay talaga sa iyong kulay itim na makeup. Lalong-lalo na yung damit mo na para lang sa mga reyna. Nagsalita na naman ang tanga. Imbis na sabihin nito ang totoo ay mas lalo pa na itong inuuton sa secretary. Hope, pumasok ka na sa loob. Utos niya rito na agad naman itong sununod. Pag-alis ng secretary niya ay hinarap niya si Santillan. Saka na lang niya itutuloy ulit ang kwento niya dahil umiksena na naman ang gago. Reyna ng ano? Huwag ka nga sinungaling, Santillan. Alam mo bang nagtatakbo yung matandang binayaran ko para linisin itong bahay ko dahil natakot kay Hope? Umalis siya nang hindi tinatapos ang trabaho dahil inatake na ng hika. Bakit naman? Anong kinalaman ko doon? Tanga ka ba talaga ha? Bobo ka? Ano ba sa tingin mo dahilan? Fine, dahil bobo ka, sasabihin ko sa'yo na malinaw ang lahat. Yung matandang binayaran ko ay natakot kay Hope dahil nakita raw nito ang babae na pabalik-balik sa pasilyo. Natawa ito. Anong masama doon, dude? Alam mo kung ano masama? Yung damit niya, saka yung makeup niya kaya huwag mong gatungan na bagay sa kanya yung suot niya. Kahit hindi naman. Hindi ka naman bulag, diba? Hindi. Alam mong hindi naman bagay sa kanya ang makeup niya, diba? Alam mo, kapag may sakit ang nasalubong niyan at natuluyan, wala ko ibang sisihin kung hindi ikaw, Santillan. Bakit naman ako sisihin mo? Nananahimik ako, Dodo. Maghapon na nga ako nananahimik lang tapos ako pa rin ba sisihin mo? Hustisya naman, Alonzo. Dahil ikaw nagmomotivate sa kanya na magsuot ng itim na damit at mag-makeup ng kasing itim ng uling. Alam mo, kung hindi ka ba naman gago at tanga, hindi mo sasabihin iyon dahil alam mo nakakatakot talaga ang itsura niya lalo na kapag ganitong madilim na. Anya sabay buga ng hangin. Bakit mo ko nagsasayang ng laway sa iyong baluka? Bumangon na siya at iniwanan na ito para pumasok na sa loob bago pa man ulit uminit ang ulo niya. Dude, gusto mo bang samahan kita kay Aling Rosing? Tanong ni Santillan habang hinahabol siya. Kilalang manghihilot iyon. Dude, hindi lang iyon dahil nagtatawas din na matandang iyon. Huminto siya sa paglalakad at hinarap ito. Mawawala yung init ng ulo mo kapag nagpagamot ka doon, Alonzo. Lahat ng sakit mo ay siguradong mawawala sa isang kasap mata lang. Bakit hindi ka umauna? Salamat sa malasakit mo pero mukhang mas kailangan mo iyon, Santillan. Kung pupunta ka sa babaeng nabanggit mo, isama mo na rin sina Aaron at Genesis. Huwag kang mag-alala dahil sagot ko ang gastos. Kahit magkano pa iyan basta tuminulang kayo. Kaya mahal na mahal kita eh. I love you, Alonzo. Siya nga pala, dude. May libreng tuli sa lugar natin sa susunod na araw. Gusto mo bang pumunta? Anong pakialam ko kung may libreng tuli sa lugar natin? Di magpatuli ka kung gusto mo. Baliw ka na talaga. Bakit ba lagi kang galit?
Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi ako sanay na makapag-usap sa baliw. Gumising ka na maaga bukas ha. 4:00 pa lang dapat gising ka na. Uunahin na kasi niyang dalihin ang inutil na ito kay Aling Rosing. Kung sino man iyon, dahil hindi na niya kinakaya ang ginagawa nito. Alam mo, hindi na kita kilala. Dati naman best buddy tayo ah. Sa ating 5, tayo ang magkasangga sa kalukuhan pero bakit nag-iba na lahat ngayon, dude? May nagawa ba akong masama? Marami na, bobo. Kung iisa-isahin ko ang lahat ay baka isang linggo tayong hindi matulog. Ganoon na ba karami nagawa akong kasalanan sa'yo, dude? Ano ba sa tingin mo? Sa palagay mo ba, matano ka? Aaminin ko sira ulo ko pero mas malala ka sa talian. Alam mo lahat ng tao makakasama mo. Kung hindi makakalbo, mamamatay. Lumapit ito tinawakan na magkabila niyang balikat kaya tinatamad siyang napatingin dito. Tandaan mo sana na mahal kita, dude. Sana naman tanggapin mo ako kung ano ako dahil lahat ng tao malapit sa akin ay nagsasawa na. At ikaw na lang hindi. Kaya sana itibayan mo pa ang pag-intindi sa akin para naman lumaban pa ako sa mga darating pang hamon sa buhay ko. Dapat ba umiyak na ako? Formal niyang tanong habang binabaklas ang kamay nitong malagkit. Ano bang hinawakan mong gago ka? Ba't ang lagkit ng kamay mo? Inamoy nito ang dalawa nitong kamay. Shit, nagbawas pala ako kanina tapos hindi ako nagugas ng kamay. Ba't kasi walang sabon sa banyo? Wala ka bang pera kaya hindi ka makabili ng sabon? Kung alin pa yung kailangan sa banyo, yun pa ang wala. Dahil sa sinabi nito ay mabilis siyang tumakbo papasok sa bahay niya para pumunta sa kwarto niya at maligo. Oh shit, talagang sinasagad siya ng inutil na iyon. Langhiyang buhay naman talaga, oo. Kung anong iniiwasan niya, yun naman ang laging nangyayari. Kung hindi niya lang kaibigan ng walang hiyang lalaking iyon ay baka matagal na itong naging disable. Imposibleng walang sabon sa banyo. Ang walang hiyang iyon ay baka hindi lang talaga nagugas ng kamay tapos parang kasalanan niya pa. Kago talaga yun. Ano nangyari sa'yo? Kunot ang noo na tanong niya kay Santalian dahil paulit-ulit itong bumubuga ng hangin habang hinahaplos ang balakang nito. Anong kabubuhan na naman bang ginawa mo ngayong umaga? Umakyat po kasi siya sa puno ng duhat. Ang sekretary niya sumagot habang may nakarehistrong takot sa mukha nito. O tapos, ano nangyari? Nalaglag po siya dahil nabali po yung sanga na hinawakan niya. Maaga kasi siyang gumising. Hindi niya akalain na meron pa palang mas maaga na nagising kaysa sa kanya. Dude, ang sakit ng balakang ko. Dahil ni Santalian na halata sa mukha nito ang sakit. Kung bakit naman kasi umakyat ang gago na ito kahit hindi naman marunong. Wala ka ba talagang ibang gagawin kung hindi bigyan ako ng sakit ng ulo? At ano naman pumasok sa isip mo para umakyat yan sa puno ng duhat ngayon wala ka namang alam sa pag-akyat? Ha? Kahit nahihirapan ang walang hiya niyang kaibigan ay nagawa pa nitong magpaliwanag. Umising kasi ako ng 4:00 ng madaling araw tapos pagtingala ko dito sa puno, may kung anong gumagalaw. Tapos yun nga, nakita ko si Hope dyan sa itaas na sarap habang kumakain ng duhat. So doon ako nag-decide na umakyat dahil yun na lang ang hindi ko kayang gawin. Kaya sinubukan ko ngayon. Hindi ko naman nakalain na marupok palang nahawakan ko. Paano hindi ka malalaglag na bobo ka? Ang aga mo palang umakyat. Sa sobrang aga mo umakyat, hindi mo na nakita na marupok ang sanga na nahawakan mo. Eh bakit si Hope hindi nalaglag? Yung mga sanga na hinawakan niya, yun lang din naman ang hinawakan ko eh. Lumaki sa probinsya yan eh. Anong laban mo dyan? Napapaligiran ng malalaking puno ang bahay nila kaya kayang-kaya niya umakyat. Baka nga kahit maraming tanig ang puno, kaya niya akyatin eh. Huwag na huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa kanya dahil hindi mo kaya ang mga kaya niya gawin. Kung wala lang itong iniinda ay baka pinagsisipan niya ito sa muka. Dude, pwede mo ba akong dalhin ngayon kay Aling Rosing? Sige na, dalhin mo na ako doon bago lumala pa itong nararamdaman ko. Baliwala siyang sumandal sa puno ng duhat at sinamaan ito ng tingin bago tumingala sa puno. Sa tansya niya ay nasa 20 feet ang taas kung saan nalaglag ang bobo niyang kaibigan. May kataasan talaga kasi ang puno ng duhat na inakyat nito. Sa sobrang kagaguhan nito, may panungkit naman pero hindi nito ginamit dahil mas gusto nitong pahirapan ng sarili. Nakapagtataka na buhay pa ang walang hiyang ito pagkatapos nitong malaglag. Talagang sinuswerte pa ito dahil mukhang nalamog lang ang katawan nito at hindi napilayan. Sir, pwede po bang dalhin na natin si Sir Mateo kay Aling Rosing? Hirap na po kasi si Sir eh. Hindi niya nga alam kung saan ang bahay ng Aling Rosing na yun eh. Sa tingin niya marami nang nakain na duhat ang sekretary niya dahil ang labi at ngipin nito ay medyo kulay itim na. Itong dalawang ito kapag nagsama talaga parang sasabog ang utak niya sa sobrang konsumisyon. Bakit ka ba kasi umakyat? Tanong niya kay Hope. Alam mo naman na hindi marunong mag-isip iyan eh.
Ang laking tao pero walang utak. Sana'y pinigilan mo iyan o umakyat yan para sana naiwasan yung disgrasya. Paano ngayon yan? Hindi ko naman po kasi alam na aakyat siya eh. Sigaw nga po ako ng sigaw na wag siyang aakyat pero hindi po siya nagpapigil. Sabi niya po kayang-kaya niya raw pero hindi pa man siya nakakapitas ng duhat, nalaglag na po siya. Hindi ko naman po kasalanan yun eh. Kahit na, may kasalanan ka pa rin. Ipinaglihi ka ba sa unggoy? Balak mo bang akyatin lahat ng puno malapit dito sa bahay ko? Sayang po kasi yung mga bunga eh. Naglalaglagan lang po kasi. Katwiran nito. Masarap po kasi ang duhat lalo na kapag nalalagyan ng asin. Isa po kasi iyan sa mga paborito ko. Kaya po nung nakita ko kanina na hitik yung bunga, ay hindi ko na po pinalampas. May puno pa ng sampalok sa dulo. Akyatin mo na rin. Mula sa puno ng sampalok, may puno din ng bignay at santol. Sama mo si Santil yan. Akyatin yung dalawa mga puno dito sa lupain ko. Hanggat hindi kayo napipilayan, huwag kayong titigil ha. Kapag tumigil kayong dalawa, yari talaga kayo sa akin. Lahat ng puno na may bunga, akyatin yung dalawa para hindi sayang. Naintindihan nyo? Dude, bakit ka ba ganyan ha? Napilayan na nga ako tapos paakyatin mo pa ako? Kibigan mo talaga kita ha? Hindi na ako makatayo eh. Hanggat hindi nadudurog yung mga buto mo, huwag kang titigil sa pag-akyat. Di ba nga, pag-akyat na lang, hindi mo pa nagagawa. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil binibigyan kita ng pahintulot na gawin ng mga bagay na gusto mo eh. Oo na, sige na. Aakyatin na namin ni Mirasol lahat ng puno dito. Pero hindi pa ngayon dahil hindi ko pa kaya, dude. Dalhin mo na ako kay Aling Rosing. Please. Saka na, kapag nalagnat ka. Anya na may halong pang-aasar. Malayo pa naman yata sa bituka yung tama mo eh. Ayos lang yan. Kasama sa buhay ang masaktan at mapilayan. Dugtong niya pa. Hindi niya ito inutusan o makyat kaya wala siyang pananagutan. Hayaan niyo po. May mga nakita po ako na halamang gamot kahapon, Sir Mateo. Tatapalan ko na po muna ng dahon yung balakang niyo para po mabawasan ang sakit. Wika ng secretary niya habang bahagyang hinihilot ang balakang ni Santillan na sa tingin niya ay na-dislocate yata ang spinal cord nito. Yan ang napapala ng mga taong hindi ginagamit ang utak. Ang kulit niyo po kasi. Sabi na ngang marupok tapos sinuwakan niyo pa. Gaya-gaya po kasi kayo eh. Paninisi ni Hope kay Santillan. Kaya niyo po ba tumayo? Kaya ko naman siguro. Mataman lang siyang nakamasid sa dalawang unggoy habang nag-uusap ang mga ito. Nang makatayo si Santillan ay tumalon-talon ito. Maya-maya pa ay nag-stretch ito na parang walang nangyari. Pagkatapos nito mag-stretch ay tumingin ito sa kanya habang nakangisi na tila ng iinis pa. Siguro iniisip ng walang hiyang ito na hindi nito kailangan ng tulong niya dahil kaya nitong makatayo ulit kahit hindi niya ito dalhin kay Aling Rosing. Talagang matibay ang walang hiyang ito. Nang tumingala ito sa puno ng duhat kung saan siya nakasandal ay halos mag-isang linya ang mga kilay niya. Sir Mateo, huwag niyo na puntang kain o makyat pa ulit dahil baka po sa pangalawang pagkakataon na hindi na po kayo makalakad talaga. Hayaan mo siya dahil dyan siya masaya. Wika niya. Umalis siya sa pagkakasandal sa puno para hindi siya makasagabal kay Santillan. At para hindi ito mapigilan ng secretary niya, ay hinatak niya alaylayan ang damit nitong pagkahaba-haba. Sir Mateo, wag na po. Huwag mo nga siyang pigilan. Singhal niya. Suportahan na lang natin siya sa mga bagay na gusto niya habang nabubuhay siya. At least, bago siya mamatay, nagawa niya mga bagay na gusto niya. Baka po kasi malaglag siya ulit eh. Eh di maganda. Kapag nalaglag ulit ang walang hiyang iyan, hindi na yan uulit pa. Para pagbigyan si Santillan sa gusto nitong mangyari ay napagdesisyonan niya na umalis sa lugar pero isinama niya si Hope at dumiretso sila sa sala. Nagagalit po ba kayo sa akin dahil nalaglag ang kaibigan niyo? Nakanguso nitong tanong. Wala naman po akong kasalanan eh. Ba't ang aga mong nagising? Salip ay tanong niya. Hindi po kasi ako makatulog eh. Hindi ka makatulog o hindi ka talaga natulog? May ginawa ka bang kababalaghan habang tulog kami lahat? Umamin ka nga sa akin? Aswang ka ba o mangkukulam? Normal na tao lang po ako, sir. Tugon nito. Kung ano po nakikita niyo ngayon, yun po ang totoong ako at wala po akong itinatago sa inyo. Ano akala nito, tanga siya? Kung nagsasabi ito ng totoo, bakit hindi ito makatingin sa kanya ng diretso? Umupo siya sa sopa na katapat nito. Siya nga pala, bukod sa pokpok ako nung kabataan ko, marami na rin akong pinatay. Napansin niyang umangat ang puwet nito sa kanahupan nito. Ang totoo niyan, marami kami magkakaibigan pero ilan na lang natira dahil yung iba'y sinungaling at mapagkunwari. Kaya naman naisipan ko na tapusin na lang ang buhay nila. Sinabi niya ang mga bagay na ito para mapilitan nitong umamin sa totoo nitong katauhan. Nalaman ko kasi na yung iba ay nagpapanggap lang na mabait sa harapan ko pero pagtalikod ko ay sinisiraan na pala ako.
Actually, hindi alam ni na Santillan na ako ang tumapos sa buhay ng iba naming kaibigan dahil pinalabas ko na aksidente lang ang lahat. Nang makita niyang napalunok ito ay mas ginalingan niya pa ang pagkukwento. Madali lang naman kasing pumatay. Minsan nga kahit wala namang ginagawa yung tao basta trip kong pumatay, pinapatay ko talaga. Alam mo bang bala ko nang isunod sa Santillan? Kaya ako sa'yo, huwag kang magdididikit sa taong iyon. Kung ayaw mong mawala dito sa mundo, kagaya niya. I am a professional killer kaya makinig ka sa akin. Ayaw niya kasi na magsama palagi ang dalawa dahil sumasakit talaga ang ulo niya. Nang may kumalabog sa bandang pinto ay biglang nablangko ang utak niya. Si Santillan ang inuluhan ng pinto at palundag-lundag ito habang papalapit sa gawin niya. Kaya nalaglag siguro ang gagong ito sa pangalawang pagkakataon. Mabilis itong nilapitan ng sekretary niya at dinaluhan. Sir, ayos lang po ba kayo? Gusto niyo na po bang umuwi ngayon? Mag-commute na lang po tayo, pauwi sir. Halatang gusto nitong iiwas sa kanya si Santillan sa pag-aakala niya na papatayin niya ito. Nalaglag po ba kayo? Yeah. Bakit po ba hindi kayo nadadala? Ngumiti ang kaibigan niya na parang tanga. Siguro manhid na ang walang hiyang ito. Sa puno ng santol ako nalaglag, Hope. Grabe, ang daming bunga. May dinukot ito sa likod ng bulsa nito at iniabot iyon kay Hope. Matamis yan. Subukan mong kainin. Matutuwa ka talaga. May dinukot ulit ito sa bulsa nito at sa pagkakataong iyon ay sa kanya naman ito iniabot. Dude, para naman ito sa'yo para hindi ka na magalit. Ang totoo niyan, kaya ako nalaglag doon sa puno ng santol dahil naisip kita. Kunti lang sanang kukunin ko pero dahil mahal kita bilang kaibigan ay pumunta ako sa bandang dulot, pinilit na abutin ng mga bunga para hindi ka mabitin. Grabe, napagod ako. Inalalayan ito ni Hope na makaupo na maayos sa mahabang sofa. Hindi nagtagal ay pinili nitong humiga at kapansin-pansin din na iniangat na lang nito ang binti nito sa tulong dalawa nitong mga kamay. Na-disable na talaga ang walang hiyang ito. Natuluyan na. Langya, malaking gastos ito kapag nagkataon. Mas masama ang pagkakabagsak ko ngayon kaysa kanina. Pero kaya ko pa naman tiisin ang sakit. Sabi nito sabay tingin sa kanya. Ang galing ko, no? Sabi ko sa'yo, kaya ko rin gawin ang mga ginawa ni Hope eh. Pagkatapos mo magpahinga, yung puno naman ng bignay ang akyatin mo. Hanggang may buhay ka, umakyat ka. Pagbibigay niya ng idea. Sir Gavin, huwag niyo na po siyang payagan dahil baka pumamatay na talaga siya. Pakiusap ng sekretary niya. Namamaga na po ang binti niyo oh. Ano naman ngayon kung namamaga na ang binti niya? Ako ba may gawa niyan? Hindi po. Ang akin lang po, huwag niyo na po sana siyang hayaan na umakyat pa. Hayaan mo siya hanggang mamatay. Nagulat ang sekretary niya sa pagsigaw niya. Yari ka sa akin kapag pinigilan mo ang lalaking yan. Hayaan mo na siya, Mirasol. Alam ko naman na matutuwa yan kapag nalaglag ulit ako eh. Hayaan mo, dahil sa mga sinasabi niya sa akin ay mas lalo pa akong tumitibay at tumatatag. Sa susunod, ipapakita ko sa kanya na hindi na ako ang dating Mateo na laging nalalaglag dahil mas mag-iingat na ako sa susunod. Po, may balak pa po ba kayong umakyat ulit? Oo naman. Alam mo, mas challenging yung pag-akyat-akyat sa puno kaysa naman sa nakaupo lang sa opisina. Tapos ballpen at papel ang kaharap ko. Ngayon ko lang naisip kung ano talaga gusto ko. At ano naman po yun? Ang pag-akyat po ba? Exactly. At dahil sa'yo yun, Hope, ikaw naging daan para mabuksan ang isip ko sa kung ano talaga ang gusto kong gawin at kung anong purpose ko sa mundong ito. Kung hindi ba naman inutil ang lalaking ito, hindi nito maiisip ang mga bagay na tanging baliw lang ang nagtataglay. Kung ang iba naghahangad ng magandang trabaho para mabuhay, ito namang gagong ito mas gusto pang maging unggoy kaysa magtrabaho sa opisina nito. Hindi talaga maaabot ng utak niya mga bagay na pumapasok sa utak ng gagong ito. Naku po, mahirap po iniisip niyo. Huwag na po kayong uulit dahil baka po ikamatay niyo na sa susunod. Ako pa ba? 2 beses na nga po kayo nalaglag ngayong araw eh. Pagsubok lang yun. Sinusubok lang ako ng panahon kung talaga ba susuko ako magpapatuloy pa. Ipinanganak ako na matapang at walang inuurungan kaya hindi ako titigil hanggat hindi kita nagagaya. Bago pa sumabog ang utak niya, ipinili na lang niya na umakyat sa kwarto niya para matulog ulit kahit kagigising lang niya. Good morning, dude. Matamlay na bati ni Santillan. Ang itsura nito ay daig pa ang namatayan. Ganun din ang dalawa niya pang kaibigan. Kumakain na ng almusal ang tatlo pero si Hope ay hindi niya namataan doon. Kulang yata kayo ngayon. Nasaan yung isa? Takang tanong niya. Lagi kasi magkakasamang 4 na ito kaya nagtaka siya ngayon na wala ang babae. Naglalabas siya, dude.
Mamaya na raw siya mag-almusal pagkatapos niya maglaba. Tugon ni Santillan. Ngayon niya lang napansin na parang aakyat sa bundok ang mga kaibigan niya. Saan kayo pupunta? Dahil niyo pa mag-aani ng palay ah. Balak namin manguha ng mga prutas dito sa lupain mo. Walang tugon ni Genesis. Dahan-dahan siyang umupo sa harapan ng tatlo niyang kaibigan. Ngayon niya lang nakita na nalungkot ang mga abnormal na ito dahil nga masayahin ang mga ito kahit wala naman dapat na ikasaya. Ayos lang ba sa'yo kung ubusin na namin ang mga bunga ng prutas na pag-aari mo, dude? Tanong ni Genesis sa kanya. Nalalaglag lang naman kasi kaya kaysa masayang, ibebenta na lang namin sa palengke o di kaya sa mall. Bakit? Wala na ba kayo mga pera? Hirap na ba kayo? Para kayo mga sindikato ah. Ang kikitain namin sa pagbebenta ng mga prutas ay ibibigay namin kay Hope Alonzo. Wika ulit ni Santillan. Aawa kasi kami sa kanya, kaya gusto namin siyang tulungan kahit na maliit na bagay lang. Ibibili namin siya ng mga gamit dahil? Nakita kasi namin na butas-butas na yung mga panty at bra na nilaban ng sekretary mo kanina. Sa Aaron ang sumagot sa tanong niya dahil si Santillan ay umakto na kunway hindi makahinga. Ang kapal talaga ng mukha ng gagong ito. Mukhang siya na naman ang palalabasan nitong masama. Wala ka kasing awa. Nagpanting ang tenga niya dahil sa sinabi ni Santillan. Napapansin mo na nga, 2 na lang ang damit niya, hindi ka man lang magkusa na bilhan siya ng mga damit. Alam mo, hindi ako ganyan sa mga tao ko, Alonzo. Kapag may napansin ako o may nalaman ako na ang isa sa mga tao ko'y naghihirap ako po sa buhay, ay agad kong ina-actionan iyon, dude. Ganoon ako kabait sa kanila kaya mahal na mahal nila ako. Pagkatapos magsalita ni Santillan ay binato niya ito ng tissue sa muka. Huwag mo akong konsensyahin dahil binigyan kita naman namin pera para ibili ng gamit ang sekretary ko pero anong ginawa mo? Ibinili mo lang ng luho mo dahil ipinangkain mo lang. Kago ka. Dalian niyo kumain para makarami kayo dahil hindi na ako magbibigay ng pera. Akyatin niyo lahat ng puno hanggang doon sa hangganan. Hindi ka ba sasama sa amin? Tanong ni Aaron na ngayon ay hawak-hawak na ang pinagkainan nito. Hindi mo ba kami tutulungan? Alalahanin mo para sa sekretary mong gagawin namin ngayon. Busy ako. Sabi niya. Huwag ka nang umasa na tutulungan tayo niyan. Parinig ni Santillan. Walang kaluluwa yan kaya hindi tayo tutulungan yan. Kaya mo ba talaga umakyat, Santillan? Tanong ni Genesis kay Santillan habang nagwawalis ito ng sahig. Akala ko ba nalaglag ka na kahapon? Pag natuluyan ka, huwag mo kami sisisihin ni Aaron, ha? Kailan ko ba kayo sinisi? Para namang hindi tayo magkaibigan dito. Isa lang naman ang kaibigan natin na mahilig manisi. Alam niyang siya ang pinaparinggan nito pero hindi naman siya naapektuhan dahil alam niyang hindi yun totoo. Na makapagligpit na ang tatlo sa mga pinagkainan nito ay sabay-sabay na itong humakbang palabas ng kusina. Ni hindi man lang ito nagpaalam sa kanya kung anong puno ang uunahin itong puntahan at akitin. Good luck. Sana hindi kayo madiscrush yung mga inutal kayo. Dahil sa sinabi ni Santillan kanina, inaisipan niyang puntahan sa Hope sa laundry room. Pero pagdating niya doon ay hindi niya nadatnan ng babae. Nang makarinig siya ng taong kumakanta sa bandang likuran ay dahan-dahan siya nagtungo roon. Naabutan niya nagsasampay na ang secretary niya at tama nga ang sinabi ni Santillan. Dahil halos lahat ng panty nito ay butas na at medyo naninilaw na rin na para bang ilang taon na ito lumalaban sa buhay. Ang mga bra nito ay ganoon din dahil kapansin-pansin na puro na may sulsi. Kaya naman napaisip siya ng husto. Hindi ba ito binabayaran ng sapat ng mga kliyente nito? Ang alam niya kasi hindi basta-basta ang pangkukulam dahil alam niya na hindi libre ang serbisyo nito lalo pat buhay nito ang kapalit. Sa lahat ng mangkukulam, ito ang nakakaawa. Naiinis siya dito pero mas lamang ang awa. Nangiya. Kahit 2 lang ang damit nito ay araw-araw din pala ito nagpapalit ng panloob base sa mga bra at panty na nilaban nito. Yun nga lang hindi magandang itsura ng mga ginagamit nitong panloob. Sa tansyan niya ay dekada na itong suot-suot ng babae base sa itsura ng tela nito. Wala sa sariling napahilot siya sa sentido bago siya umalis sa lugar na iyon para sundan ng mga kaibigan niya para malibang. Palabas na sana siya ng bahay niya na bigla siyang tawagin ni Hope. Sir Gavin, aalis po ba kayo? Tanong nito at patakbong lumapit sa kanya. Saan po kayo pupunta? Bakit? Pupunta po ba kayo sa bayan? Bakit nga? Magpapabili po sana ako ng sinulid at saka karayom eh. Naubos na po kasi yung sinulid ko tapos yung karayom naman po. Naputol ko kanina. Nang kagatin nito sobrang sinulid sa lace ng suot nitong bra ay otomatiko siyang napangiwi. Hindi ko masyadong natahi itong suot kong bra ngayon dahil wala nang sinulid. Nito, natuloy pa rin sa ginagawang pagngat-ngat.
Magbihis ka dahil aalis tayo. Nang magsalita siya ay sakalang ito huminto sa ginagawa nito. Saan po tayo pupunta? Sa mall. Ano pong gagawin natin doon? Meron akong imimit na kliyente. Anya, pero ang totoo ay bibilhan niya ito ng mga gamit dahil kapag sa sandalya na naman ang inutusan niya ay baka ang laman na naman ng ATM niya ubusin ito. Biglang lumamlam ang mga mata nito. Ayos lang po ba kung sa susunod na linggo na tayo umalis? May period po kasi ako ngayon at 7 araw po ang itinatagal nito. Alam ko po na wala akong karapatan tumanggi pero kasi po kapag may period ako ay natake po ako ng migraine, rheuma, epilepsy, high blood at hika po. Ilang taon ka na ba? Biglang tanong niya. 25 po. Bata ka pa pero ang dami mo ng sakit. Kung dumaan ito sa tamang proseso, malamang hindi ito natanggap dahil siguradong babagsak ito sa medical. Kaya lang basta na lang itong pinulot ng ina niya. Akala ko ba wala kayo makain? Bakit naging high blood ka pa? Namana ko po siguro mga sakit ko sa inang at amang ko. Sana nga po ako na lang ang nagmana dahil kapag namana rin po ng mga kapatid ko ang sakit nila baka hindi ko na po kayanin. Ang pinoproblema niya ngayon ay baka mamatay ito dito sa poder niya. Kung patong-patong ang sakit mo, siguro oras na para mag-resign ka sa trabaho. Huwag ka mag-alala dahil bibigyan kita ng malaking halaga para makapagsimula ka ng negosyo. Pero bakit po biglaan? Tanong nito sa malungkot na boses. May nagawa po ba ako masama? Iiwasan ko na po sila Sir Mateo kung yun po ang gusto niyo Sir Kevin. Hindi na po ako akyat sa puno para po hindi na gumaya ang kaibigan niyo ng saka noon. Hindi na po sumakit ang ulo niyo. Nang umiyak ito ay marahas siyang napasabunod sa sarili niyang buhok. Huwag kang umiyak. Alam mo bang naiinis ako sa mga taong iyakin? Sorry po. Umiiyak pa rin ito pero wala nang tunog at yun ang tagpong nadatna ng 3 unggoy niyang kaibigan. Masama ang tingin ng mga ito sa kanya na para bang may pinatay siya. O bakit? Anong tinitingin-tingin niyo? Gusto niyo sundutin ko yung mga mata niyo? Ano na naman bang ginawa mo, Alonzo? Tanong ni Aaron habang tumutulo ang pawis dito sa muka at may hawak din na panungkit. Si Genesis naman ay ganoon din ang itsura ng mukha habang timba naman ang daladala. Kumunot naman ang noon niya nang dumako ang tingin niya kay Santillan dahil namamaga ang mukha nito. Kinagat po ba kayo nabubuyog, Sir Mateo? Tanong ng sekretary niya sa kaibigan niya. Umakyat po ba kayo sa puno ng sampalok? Paano mo nalaman? Kasi po galang ako doon kahapon Akit nga po sana ako doon kahapon kaya lang nung nakita ko na maraming lumilipad na bubuyog ay hindi na po ako tumuloy. Makulit tong gago na to Pinigilan namin siya ni Aaron pero nagmatigas siya dahil sabi niya hindi naman daw siya kakagatin ng mga iyon dahil hindi naman daw niya gagalawin. Hindi niya nga ginalaw yung mga bubuyog pero inalug-alug naman niya mga sanga. Inis na wika na Genesis sabay bagsak ng timba na dala-dala nito kaya nagulat silang lahat. Nakakainit ang ulo. Sa susunod, huwag na tayong sumama dyan. Segunda naman ni Aaron sabay walk out. Hindi nagtagal ay sumunod din si Genesis dito.